Sa Biblia po, mayroon pong isang hula patungkol po sa si Propeta Daniel. Ang mababasa po natin dito sa Bibliang Douay version, translated from Latin Vulgate. Ito po yung banggit sa tawag nitong Daniel 2, chapter 2, verse 42. Ito po yung banggit. Sa 44. But in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. So, klaro. Meron din yan sa isang Biblia ko, itong sinasabi nga, itong malaking Biblia ko, na Holy Bible with Confraternity Text. Binanggit din yan na si Propeta Daniel ay magtayo, ang Diyos, no, sa mga huling araw ay magtayo talaga siya ng simbahan. So ano bang ibig sabihin ng kingdom na binanggit ni Propeta Daniel? Ito po yung mababasa natin sa footnote ng Biblia. Ito lamang pong Biblia ang babasahin ko dahil meron po akong 3 Biblia na may footnote. Ganito po yung sabi: Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live Maginoong Talakayan Ika nga debate. Pagpasensyahan na muna, medyo I'm not good in speaking about Tagalog and also about English, but for the sake sa katotohanan po at sa lahat ng ating mga tawag nito, yung mga nanonood, we have to try it our best, no? Ang topic po natin ngayon, ang pag-uusapan po ay patutunayan ko na ang simbahang Katolika ay siya talagang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Base po yan sa Biblia at sa tinatawag nitong mga standard references. So, kaya ko ito nahamon itong si Ma'am dahil palagi kong nababasa yung mga atake niya sa simbahang Katolika at sa mga post na doon sa mga group na sinalihan niya. So, nag-propose ako sa kanya ng debate, okay naman. Hindi naman pala siya umayaw. So ngayon, sa mga schedule na aming pinagkuhanan, hindi natuloy dahil naudlot po yun. Dahil sa nitong sa mga technical problem. Minsan may nag-blackout dito sa amin. Okay, so ngayon ang diretsuhan na po tayo So patutunayan ko na talagang ang simbahang Katolika ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo base sa Biblia. Sa Biblia po mayroon pong isang hula patungkol po sa si Propeta Daniel. Ang mababasa po natin dito sa Bibliang Douay version, translated from Latin Vulgate. Ito po yung banggit sa tawag nitong Daniel 2, chapter 2, verse 42. Ito po yung banggit. Sa 44. But in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. So, klaro. Meron din
sa isang Biblia ko, itong sinasabi nga itong malaking Biblia ko na Holy Bible with Confraternity Text, binanggit din yan na si Propeta Daniel ay magtayo ang Diyos, no, sa mga huling araw ay magtayo talaga siya ng simbahan. So ano bang ibig sabihin ng kingdom na binanggit ni Propeta Daniel? Ito po yung mababasa natin sa footnote ng Biblia. Ito lamang pong Biblia ang babasahin ko dahil meron po akong 3 Biblia na may footnote. Ganito po yung sabi: Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Nakita nyo? Mismo ang footnote ng Biblia ay talagang Katoliko, hindi matitinag. Kaya nga yung katuparan sa hula po ng sinabi ni Propeta Daniel, ito po yung nasa Bibliang Tagalog na ito na lang, babasahin natin ulit itong English translation. St. Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi po ni Jesucristo kay St. Peter, "And I see you today that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Nakita nyo? So, nagtayo talaga ang ating Panginoong Jesucristo ng simbahan. Ang tanong, ay hindi man yan pinangalanan sa original na Biblia, Brad, yung Greek Bible. Pasensya na ha, hindi ako marunong mag-Greek. Talagang tapatan na po ito, kaya nga binanggit natin, mayroon tayong Tagalog, mayroon tayong tinatawag na English. Kung gusto ng Bisaya, mayroon tayong ng Bisaya. So binanggit ba sa original na Greco-Roman Catholic Church ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po. Hindi naman pinangalanan ni Jesucristo yung simbahan niya. Pero kasi pag hindi naman, bakit tanungin ng itong yung katunggali natin na saan sa Biblia binanggit ba, pinangalanan ba? Ang sagot natin dyan ay ganito. Bakit tanungin niya tayo, mababasa ba sa Biblia ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay tayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot natin dyan, sasagutin na lang natin yan, hindi po batayan yung pagkamabasa mismo. Dahil kung yung pagkamabasa mismo yung batayan natin, abay maraming tunay. Dahil po yung mga born again, nag-claim din sila mayroon sa Biblia, Iglesia ni Cristo, mayroon din sa Biblia. Itong katunggali natin, mayroon din sa Biblia, simbahan daw nila. So, pag ngalan yung basihan, pag the name is the basis, ay maraming tunay, di ba? So, hindi batayan yung pangalan na pag mababasa sa Biblia, yan na po yung tunay. Sa Biblia, hindi pinangalanan. As far as the history book is concerned, dapat na to na kasi binanggit sa Biblia ni tawag nito, ipapakita natin itong Biblia. Total sa bagay, mahaba pa namang oras natin. Sa Living Bible translation, sa Protestant po ito. Ito po yung banggit sa Job chapter 8 verse 8. Sinabi ni tawag nito ni Job, read the history book and see. Tatagalogin natin ito. Basahin ang kasaysayan at tignan. So, mabutis mainam na talagang titingin tayo sa kasaysayan. Kung pagbabatayan natin ngayon ang isang internet dahil nasa high-tech na tayo ngayon, high technology, ay lumabas yung Wikipedia ang nagsabi, pag i-google natin yan, ang Catholic Church, Roman Catholic Church, founded talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? So, aside dyan, meron pa ba tayong patunay? Ito, ang patunay natin ay ganito. Itong kasaysayan po ng, ewan ko nga ba, o kung maniniwala ba itong teacher natin, kasi yung katunggali natin isang teacher ito. The Philippine Unique Nation, History of the Philippine, Republic of the Philippines. Tignan natin ito. Kung anong binanggit dito sa history. Sa page 123, ganito po yung banggit. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Malinaw ang nakasaad sa kasaysayan. Hindi po librong Katoliko ito. Baka sabihin niya bias.
So ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, founded by Jesus Christ, is Roman Catholic Church. Hindi po yung simbahan na yung pinaaniba ni yung katunggali natin. Pangalawa po, meron tayong babasahin na naman yung kasaysayan, history pa rin. Ayan yung The New Book Knowledge Encyclopedia, ang bagong libro sa kaalaman, kumbaga ika nga sa Tagalog. So basahin natin kung kailan nagsimula itong Roman Catholic Church at sinong nagtatag nito. Ayan ang history ng Roman Catholic Church sa page 287. Ganito po yung banggit. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ayan na, nagsimula tayo sa Jerusalem 2,000 years ago almost. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit is come down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to structure which is established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Kaya nga sinabi doon sa libro pa rin, Jesus founded the church to carry His message of salvation to all men. So malinaw ang banggit sa ating kasaysayan na mismo ang simbahang Katolika Romana nagsimula pala sa Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang tagal na, At si Kristo pala ang nagtayo sa simbahang ito. At sa diksyonaryo, babasahin natin ito. Imposible, teachers yung katunggali natin, hindi siya maniniwala sa ating diksyonaryo, tinuro ito ng ating DepEd. Ayan po yung banggit sa atin sa diksyonaryo. Ano po ang Catholic? Baka sabihin, yes Brad, we are Catholic but not Roman. O yan ito. Yung tawag nito, Catholic. Any of the original Christian Church. Original talaga Hindi po fake. Member of the Roman Catholic Church. O yan. Yan ang malinaw banggit sa diksyonaryo natin. Hindi nga ako gumagamit ng mga libro nga, yung tinatawag na ecclesiastical ito, yung pabor lang po sa amin. Hindi po ako gumagamit. Standard talaga. Kaya nga si Kristo ay nagtayo ng ating simbahang Katolika, meron pa tayong isang patunay pa rin. Since mahaba-haba pa yung oras natin, ayan yung The World Almanac and Book of Fact. Tignan natin yung mga libro sa kaalaman pa rin. Yung page 704. Thank you, Mr. Moderator. Ito yung banggit. Traditionally, Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the First Vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Founded by Jesus Christ. Ito yung banggit sa kasaysayan. Hindi po sarili-sarili lang nating gawa-gawa nito. At kaya nga, dahil ito simbahan na Katolika ay tayo ng ating Panginoong Jesucristo, natural lang naman itong si Kristo ay mananahan sa simbahang Katolika. At ito po ay inatasan niya ng misyon sa buong sangkatauhan. Ito ang banggit sa isang kasaysayan ng daigdig Sheritre na isinulat po ng mga Doctor of Philosophy. Malaking katawa-tawa siguro ng ating katunggali kapag iyan ay ito'y tinututulan niya at hindi niya paniniwalaan. Doctor of Philosophy na nga mismo nagsabi, kasaysayan po ng daigdig, pahina 179, ganito po yung banggit. Nagsimula ang tatawagan ng simbahang Katolika upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Sinong inatasan? Ang simbahang Katolika. Ito po ba'y tugma sa Biblia? Yes, kasi po doon sa St. Matthew chapter 28 verse 19, go throughout the whole world and make the disciple of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. St. Mark chapter 15 verse tawag nito chapter 16 verse 15. Sinabi ni Kristo, go throughout the whole world and preach the gospel. Hindi po yung mga simbahang tatag lang ng tao.
Ang simbahan po ay inutusan mismo ni Kristo, walang iba kundi ang simbahang Katolika. Ano nga ulit itong simbahang Katolika? Yung term Catholic, any of the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Napakalinaw ang explanation natin. Ebidensya po, hindi po claim lang po natin na sinasabi na gawa-gawa lang po ito ni Gapo o gawa-gawa lang po ito ng mga kung ano-ano kung sino-sino tao. Dapat kasi debate ito nasa sa kanya yung burden of rebuttal kasi nasa sa akin yung burden of proof. Pinatunayan ko. So, sa burden of rebuttal siya, dapat tawag nito, mag-present siya kung hindi si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Kung hindi si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katolika, who is the founder of the Seventh-day who is the founder of the talagang nabanggit yung Seventh Adventist, suki ko yun sa live who is the founder of the Catholic Church? Kung hindi si Kristo, anong lugar, saan itinayo, anong taon, at saan natin mababasa sa standard references? Yan po yung patutunayan niya. Kasi kapag sinabi niya ay talagang hindi tayo ang ating Panginoong Jesucristo ng Katolika dahil doktrina ninyo ay wala po sa Biblia, hindi nakabase ni Kristo yan. Uunahan ko na lang kayo. Kung bakay nagtanong siya ng ganyan, mayroon tayong ipapakita. Introduction to the World Religions and Belief System. Bakay hindi niya alam ito. So, sa pahina 71, ganito po yung banggit. Christianity, yung introduction sa Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos because Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to 19th centuries with the spread of Catholicism as one of their enduring legacies of the Filipino people. It is considered the world's largest religion, a religion base po on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Abay malinaw, na base pala sa kay Kristong katuruan natin. Simbahang Katolika. At mayroon pa po akong diksyonaryo dito. Naipit na sa ilalim, di ko na lang kukunin. Nelson's Dictionary of Christianity. Binanggit din sa Nelson's Dictionary of Christianity yung kahulugan niya, yung meaning, Roman Catholicism. Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Yan. Dapat, pero hindi naman natin ito, hindi naman namin topic itong the church and the doctrines. So, inunahan ko lang siya. Ang topic po natin dito, this is all about the church and the founder. So, maraming salamat at timing exacto. God bless! Card back, sauce in hand.